Umpisa ang eksena, at isang magkasintahan na nagbabalak magpakamatay ang naglakad papunta sa isang ilog na may malakas na agos. Habang sila'y nagtatali ng sarili at naghahanda ng tumalon, isang truck ang biglang lumitaw at nabangga sila. At makalipas ang ilang sandali, nagising ang lalaki at habang tinitingnan ang kanyang paligid, nagtataka kung ito ba'y kabilang buhay. At napansin ang western-style na lugar, at isang babae na nagngangalang Annette ang lumitaw at sinabi sa kanya na hindi ito ang kabilang buhay at tinatawag siya nitong adventurer, at inilahad ni Annette na siya ang kanyang gabay. Pinakita ni Annette ang mundo sa labas, puno ng mga dragon at halimaw, at ipinaliwanag na ang kontinente ng Soberveld ay nababalot ng kadiliman at kailangan ng liwanag. Sinabi niya na siya ay napili upang magdala ng liwanag sa mundo, at maging isang matapang na tagapagligtas nito. Ang lalaki, naguguluhan, ay napagtanto na siya ay nailipat sa ibang mundo marahil bilang resulta ng kanilang nabigong pagtatangka na magpakamatay. Sinusubukan ni Annette na kumbinsihin ang isang nalulungkot na adventurer na tanggapin ang kanyang misyon bilang isang bayani sa bagong mundo. Ang adventurer, gayunpaman, ay sumusubok na uminom ng mga tableta para wakasan muli ang kanyang buhay. Nagulat at determinadong si Annette, ginagamit ang kanyang kapangyarihan upang pagalingin siya at hinihikayat siyang tumayo at yakapin ang kanyang tungkulin bilang isang napiling bayani na nakatadhana upang iligtas ang mundo. Subalit, sa kabila ng kanyang pagsisikap, ipinapahayag ng adventurer ang kawalan ng pag-asa at pagkalito na nagsasabing naghahanap lamang siya ng lugar upang mamatay. Ipinaliwanag ni Annette na ang pagtama ng truck sa kanyang nakaraang buhay ay isang senyales na maaari siyang magsimulang muli sa mundong ito. Subalit, sinabi ng adventurer ang pagkaistorbo nito sa kanyang malungkot na buhay na wakasan ito. Nakikita naman ni Annette na ang kanyang status ay napakahina, kaya siya ay nalilito at nababahala dahil wala itong espesyal na kakayahan o talento. Pagkatapos, nagpa siya ang adventurer, natanggap na ang kanyang kapalaran na umalis. Sinusubukan siyang pigilan ni Annette, humihingi ng paumanhin at tinatanggap na maaaring may pagkakamali sa pagdala sa kanya sa mundong ito nang walang kinakailangang talento. Gayunpaman, nananatiling walang pakialam ang adventurer, ipinapahayag ang kanyang pagtanggap sa kanyang kapalaran at kawalan ng kwalifikasyon sa anumang mundo. Sa kabila ng pagsusumamo ni Annette na manatili siya at iwasan ang mga halimaw, iginiit niya na naghahanap lang siya ng lugar upang mamatay. Malalim na apektado at nagulat si Annette sa kanyang determinasyon. Nagninilay siya sa kanyang pagmamataas sa kanyang papel bilang isang clerk na ginagabayan ang mga adventurer sa kanilang mga tadhana, ngunit nararamdaman niyang walang magawa sa sitwasyong ito. Sinubukan niyang huling kumbinsihin siya na kumuha man lang ng trabaho, ngunit banayad itong tinanggihan ng adventurer. Sinabing isinilang siyang manunulat at nagpaalam. Si Annette, labis na nalungkot, ay lumuhod sa kalungkutan, pinag-iisipan ang kanyang kabiguan. Pagkatapos, habang naglalakbay ang adventurer sa bagong mundo, at nahihirapang basahin ang signboard, biglang may narinig siyang boses na nagsasabing nakakuha siya ng experience points at umangat sa level na nagdulot ng sakit ng ulo sa kanya. Pagkatapos, nakatagpo siya ng babaeng pusa na bihag ng isang punong halimaw. Nakiusap ito ng tulong, pero mas interesado ang adventurer na gawing inspirasyon para sa nobela ang babae, subalit nang subukan ng adventurer na tumulong sa babaeng pusa, agad lang itong kinuha ng punong halimaw sa lig. Subalit ngumiti lang ito kahit nasasaktan na ikinagulat ng babaeng pusa. Ipinaliwanag ng babae ang nakamamatay na kakayahan ng puno, pero parang walang pakialam ang adventurer at tinatawanan pa ang sitwasyon. At sa oras na pagtanggap ng adventurer sa kanyang kamatayan, at sa pagbulong nito ng paalam, tila isang spell ang bumalot sa halimaw at pumatay dito. Nabigla ang babaeng pusa sa kakaibang pangyayari, habang nalungkot naman ang adventurer dahil muli siyang nabigo na mamatay, agad na naman lumitaw at inanunsyo ng boses na ang lason ng adventurer ang pumatay sa halimaw at umangat muli siya sa level. Napagtanto ng babaeng pusa na kung nilason ba ng adventurer ang sarili at nagpapanggap na mahina. Samantala nagmoment na naman at ibinahagi na ng adventurer ang kanyang buhay, ang kanyang patuloy na pakikibaka sa pagnanais mamatay pero palaging nabubuhay sa bawat pagtatangka. Nagpakilala naman ang lalaki at tawagin na lang daw siya nitong Sensei. Hinawakan ng babaeng pusa ang kamay nito na nagpaalala sa lalaki kay Sachan at nabigla ang lalaki at iniisip na maaaring nasa mundong ito rin si Sachan. Napangiti, napaisip si Sensei na mukhang may bagong layunin na siyang mabuhay ngayon. Lumipat ang eksena kay Annette na nagdarasal para sa proteksyon ng adventurer at para sa muling pagkikita nila. At agad na ngang bumalik ang lalaki na agad ikinatuwa ni Annette na makita siya. Subalit habang papalapit si Annette ay biglang sumulpot ang pusang babae at humarang na nagpagulat kay Annette, nagtataka kung sino ang babae na ito. Pagkatapos, ipinaliwanag naman ni Sensei na hinahanap niya ang isang babae na nagngangalang Sachan
na muling nagpagulat kay Annette sa panibagong babae na naman nito. Pagkatapos, dahil walang nakuhang impormasyon, pinapalakas naman ng pusang babae ang loob ni Sensei na naniniwalang nasa mundong ito lang din si Sachan. At habang pinagmamasdan ni Sensei ang mga ulap, iminungkahi naman ng pusang babae na huminto muna sila sa isang bayan bago tumuloy sa kanilang bahay. Subalit biglang dumating si Annette at pinalo ang kamay ng pusang babae na nakahawak sa kamay ng lalaki. Sinabihan niya itong huwag hawakan ang kamay ng lalaki. Nabigla naman nagpusang babae at tinanong kung bakit sila sinusundan ni Annette. Nahihiyang inamin naman ni Annette na may tungkulin siyang protektahan ang lalaki. Inakusahan naman agad ng pusang babae si Annette na gusto nito si Sensei, pero itinanggi ni Annette na may masamang motibo siya dito. Iginiit niya na kailangan niya lang itong protektahan. Nagulat ang pusang babae nang sabihin ni Annette na hindi kasi siya malakas para makatagal sa mundong ito. Subalit sinabi ng pusang babae na ang lalaki ay tinalo ang isang death tree at iniligtas ang kanyang buhay. Nabigla si Annette nang malaman niyang nagawa ito ng lalaki at nagdulot sa kanyang pagkaintindi na may malalim na silang ugnayang dalawa. Samantala, nakakita naman si Sensei ng kabaong at nagpa siyang matulog dito dahil nahihilo siya mula nang dumating sa mundong ito. Sinabi niyang gisingin siya kapag nasa bayan na sila at tinawag itong komportableng higaan. Namangha ang babaeng pusa na kaya niyang matulog sa kabaong. At nagpaalam naman ito ng good night kina Annette at mali niyang tinawag ang pusang babae na tama na agad tumutol pero isinara na ni Sensei ang kabaong bago pa siya marinig. Ngumiti si Annette habang nakatingin sa pusang babae. Natutuwa na siya lang ang tinawag ni Sensei sa tamang pangalan. Maya-maya, makikita si Annette na hinihila ang kabaong gamit ang lubid. Habang tinanong ng pusang babae kung dapat bang ginagawa ito ng isang clerk tulad ni Annette, pero nagpatuloy si Annette hanggang sa maputol ang lubid. Nagbago naman ang eksena at makikita na may isang batang babae na tahimik na nakatingin sa paglubog ng araw na parabang may hinhintay. At dito na po natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po. Mag-like at subscribe para sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli.